Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, pinakiusapan umano ng ilang high-level representatives ng administrasyon na bumiyahe muna palabas ng bansa. Pagkakatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee, walang kinalaman sa issue sa China, ayon kay Senate President Vicente Soto III. 221 million pesos na halaga ng mamahaling cellphone at iba pang gadgets nasabat ng PNP Highway Patrol Group sa isang checkpoint sa Quezon City. At dating CNN journalist na si Don Lemon, inaresto matapos ang anti-ICE protest sa Minnesota. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang planong paglabas ng bansa sa loob ng ilang buwan. Kasunod ito ng ulat na nagsumite ang kongresista ng travel clearance para sa overseas trip sa mga teritoryo at bansa sa Asia, Europe, Middle East at North America mula February 8 hanggang July 26. Sa isang pahayag, iginiit nitong humihiling siya ng Travel Authority sa pakiusap na rin umano ng mga kinatawan ng administrasyon na magpunta muna siya ng ibang bansa at itigil ang paglabas ng mga ebidensyang nag-uugnay sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinaabot umano ang request na ito ng high-level representatives ng administrasyon sa kanyang inang si Senator Loren Legarda. Ngunit paglilinaw ni Leviste, hindi siya mananatili sa labas ng bansa sa buong panahon ng 5 buwan. Plano rin niyang bisitahin ang Filipino communities sa mga bansang balak niyang puntahan. Pero handa umano siyang humarap at magsalita sa Kongreso anumang oras na imbitahan o pahintulutan siya tungkol sa anumang issue. Ipinagkibit balikat lang ng Malacanang ang pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na ang mga kasong graft at malversation laban sa kanya ay bunga umano ng political vendetta. Ayon kay Palace Communications Undersecretary Claire Castro, mas mainam na umuwi muna sa Pilipinas si Ko bago magbigay ng pahayag kaugnay ng kanyang reklamo laban sa Office of the Ombudsman. Si Ko ay umalis ng bansa noong 2025 at tumangging bumalik habang iniimbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects at iba pang kontrata ng pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang manhunt ng gobyerno laban kay Ko sa Europa, bagamat nananatiling hindi patiyak ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Pinag-utos ng Department of the Interior and Local Government ang mahigpit at agarang pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa buong bansa. Ito ang polisiya na nag-uutos sa lahat ng local government unit at tanggapan ng DILG na alisin ang pangalan, larawan at iba pang pagkakakilanlan ng mga government officials sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Sa inilabas na Memorandum Circular, ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, logo, inisyal, color motif, slogan at anumang simbolo ng opisyal sa mga signage, tarpaulin at katulad na materyales na gamit ang pondo ng bayan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang mga proyekto ng pamahalaan ay pondo ng mamayan at hindi dapat gamitin bilang personal billboard o political credit grabbing. Wala umanong kinalaman sa hindi paglagda sa proposed resolution na kumokondena sa pahayag ng Chinese Embassy ang pagtatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III na pag-usapan at napagkasundoan ng majority bloc na dapat mapunta sa isa sa kanilang miyembro ang chairmanship ng nasabing komite. Nitong Lunes, 15 senador ang lumagda sa draft resolution na kumokondena sa mga kamakailang pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas at nananawagan sa Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mga diplomatic measures patungkol dito. Hindi nilagdaan ni Senator Amy ang naturang resolusyon at sa halip ay naghain ng hiwalay na panukala na humihikayat sa lahat ng opisyal ng pamahalaan na magpakita ng pagpipigil sa mga inilalabas na pahayag na makakaapekto sa ugnayang panlabas ng bansa. Nauwi sa pagkakadiskubre ng mga puslit na mamahaling cellphone ang sanay simpleng paninitalang ng traffic violation sa isang truck na dumaan sa Mindanao Avenue sa Quezon City nitong Miyerkules. Pinara at sinita ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na nakatalaga sa checkpoint ang ilang closed vans dahil sa issue ng plaka at hindi pagsusuot ng seatbelt.
Ngunit nang inspeksyonin ng mga otoridad ang papeles ng sasakyan, dito naghinala ang mga otoridad. Sa dokumentong dala ng driver, cellphone accessories ang nakadeklarang laman ng truck. Subalit nang pinabuksan ito, tumambad sa kanila ang kahon-kahong mamahaling gadgets. Posibleng umabot sa 1.4 hanggang 2.2% ang inflation rate para sa buwan ng January 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magpataas ng inflation ang pagmahal ng bigas, isda at iba pang pagkain, pati na rin ang mas mataas na presyo ng langis, excise tax sa alak at sigarilyo, singil sa tubig at toll at paghina ng piso. Oppose po ang DOTR dito sa solusyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Move more peoples and not to move more cars. Ito ang malinaw na layunin ng EDSA busway ayon sa Department of Transportation, kaya hindi sila sang-ayon sa mungkahi na payagan dito ang carpooling. Ayon pa sa DOTR, bawat bus ay kayang magsakay ng humigit kumulang 50 pasahero na umaabot sa halos 300,000 commuters kada araw. Ayon sa mga ahensya at transport groups, ang EDSA busway ay kasalukuyang nagagamit ng mas maraming pasahero kaysa sa lahat ng pribadong sasakyan sa mixed traffic lanes ng EDSA. Dahil dito, iginiit nilang mas mainam na panatilihin itong eksklusibo para sa mass transport. Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Kahapon, 4 pambangkay na mga pasahero ang na-recover ng Joint Search and Rescue Team kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, local government unit at mga mangisda sa lugar. Napag-alaman na sobra na ang bilang ng mga pasaherong sakay ng barko kumpara sa nakatala sa opisyal na manifesto nito. Kaya kasama sa inaalam ng Philippine Coast Guard kung nagkaroon ng overloading. Ang isa sa pinakamalaking multi-role response vessel ng PCG na BRP Melchora Aquino ay ipinadala na rin sa lugar upang tumulong sa isinasagawang search and rescue operation. Di pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na muling ibalik ang X-ray machine sa ground floor ng Iloilo International Airport. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na higpitan ng screening sa paliparan kasunod ng stabbing incident sa pre-departure area nitong Miyerkules. Ayon sa gobernador, ang karagdagang inspeksyon ay magdudulot lamang ng abala sa mga pasahero, lalo na sa mga turista. Pero kung ako lang hindi, you know why? The general trend is in the airports because of tourism. Ayon pa sa gobernador, wala ring initial screening ang ibang airports sa bansa at lalo na sa abroad, kaya convenient ang pagbiyahe. Ipinatutupad lamang anya ito kapag mayroong banta sa seguridad o terorismo. Noong October 2025, pinatanggal ng Department of Transportation ang X-ray machine sa entrance ng Iloilo Airport at inilipat sa back of the house para sa scanning ng mga check-in baggage. Inaresto ng federal agents ang dating CNN journalist na si Don Lemon matapos ang kanyang pagkakasangkot sa isang church protest sa Minnesota laban sa deportation crackdown ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kinasuhan si Lemon ng conspiracy to deprive civil rights at paglabag sa batas na nagbabawal sa pagharang ng access sa mga lugar na ginagamit ng simbahan kaugnay ng demonstrasyon ng kanyang ni-livestream sa St. Paul. Ayon sa kanyang abogado, ginampanan lamang ni Lemon ang kanyang trabaho bilang journalist at tinawag ang pag-aresto bilang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag at First Amendment. Impormasyon na sasailalim sa operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawag na fake news ng Malacanang. 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-refer na sa House Justice Panel. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kayang sumailalim sa pre-trial proceeding ayon sa ICC. Confirmation of charges laban kay Digong itinakda sa February 23. MV Tricia Kirsten 3 lumubog sa Basilan. 18 patay, 24 nawawala. Pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinuturing ng Malacanang na pag-atake sa administrasyon.